Samantala, itinagi ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula na may kinalaman siya sa pananambang kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Kasunod yan ang pahayag ni Secretary Laila de Lima na may impormasyon daw silang may alitan sina Gatdula at Esmeralda. Saksi si John Consulta. Palaisipan pa rin sa NBI kung paano na siguro ng mga suspect na sa SUV ito sasakay kagabi si Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Hindi raw ito ang original niyang sasakyan at nagpalit lang dahil umano sa mga death threat. Pero ito pa rin ang pinuntirya sa tatlong sasakyan ng convoy patay sa mga tama ng bala. A recent change ng vehicle si Deputy Esmeralda because of some threats nga. But surprisingly, na-identify pa rin siya as nandun sa particular vehicle na yon and he was assaulted. It's a puzzle really for us. May tama sa salamin, sa harapan, sa tagiliran, sa pinto, hanggang sa likuran ng sasakyan. Bakas din ng talsik ng dugo sa salamin at upuan sa loob ng sasakyan na nagmula sa mga tinamaang biktima. Hindi bababa sa 12 tama ng balang tinamo ng sasakyang lulan si Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Dito sa harapan, nakaupo ang kanyang kapatid na si Nilo, habang si Deputy Esmeralda naman dito sa likuran nakapwesto nang maganap ang pag-atake. Mabuti na lang at nakaligtas si Esmeralda, kaya hindi ng kanyang kapatid na ayon sa mga doktor ay posibleng tinamaan lang ng ricochet o dapli sa mukha at iba pang bahagi ng katawan. Ligtas din ang kasama nilang driver. Kung hindi magabago at magpapatuloy ang recovery ng biktima, ay maaari na silang lumabas sa ospital sa loob ng 2 hanggang 3 araw. That will have to be investigated. That will be investigated. So we'll give you updates once, or the DOJ will give you updates on that. Ayon kay DOJ Secretary Laila de Lima, may nakarating daw sa kanyang impormasyon na may alitan sina Esmeralda at dating NBI Director Magtanggol Gatdula. Pero ayaw daw niya magbintang. Parang nagkakaroon sila ng diferensya noon. Parang pinaghihinalaan ata ni former Director Gatdula na si Deputy Director Esmeralda daw ang nag-tip kay Montulfo. Si Montulfo, alam nyo, siya yung unang-unang nag-expose nung O'Hara incident. Pero sa aking one-on-one interview kay Gatdula, marin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pag-atake kay Esmeralda. For 40 years, almost 40 years in government, wala akong pinag-isipan ng masama. Wala akong malinis ang konsyensya ko. Bakit ka agad magkakaroon ng mga ganong insinuation or statement? Hindi mo pa napapaimbestigahan. And I'm open for investigation. Hirit pa ng kanyang mga abogado, posibleng isang insidente umano ng ambush me ang nangyari para lang idiin ang kanilang kliyente at ilihis ang balita ng pagkatalo nila sa korte. Maawa naman po kayo sa kanya. Ngayon na may laban na kami dito sa kidnapping case na ito, dadagdagan nyo pa ngayon ng assassination? Huwag naman. Itinanggi ito ng kampo ni Esmeralda. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Samantala, nagpalitan ng regalo sina Pangulong Noynoy Aquino at ang Hollywood actor na si Jeremy Renner sa isang courtesy call sa Malacanang. Hangang-hanga raw ang bida ng The Bourne Legacy sa ganda ng Pilipinas at sa mga nakatrabaho niyang Pilipino. Saksi si JP Soriano. Nakabarong Tagalog ang Hollywood actor at bida sa pelikulang The Bourne Legacy na si Jeremy Renner na mag-courtesy call sa Pangulo kanina. Pero ang barong, tinernohan niya ng cargo pants. Kasama niya nag-courtesy call sa palasyo ang mga producer ng pelikula. Game din siyang nagpakuha ng litrato kasama ang mga empleyado ng palasyo at nakipagkwentuhan pa sa media. Ayon sa palasyo, hiniling daw talaga ng grupo ni Renner na makaharap ang Pangulo. Hangang-hanga raw sila sa dedikasyon at professionalism ng mga Pinoy producer, crew, maging ng mga ahensya ng gobyerno na nakaugnayan nila. Na-inlove din daw si Renner sa ganda ng Pilipinas. It's also good for us because my understanding is that the Philippines was portrayed there as Philippines itself, not as another country masquerading for another country. So it will be good for us, and plus they also had several shootings in Palawan. It will also launch
our country as a tourist spot. Bilang pasasalamat, binigyan ni Renner ang Pangulo ng DVD copies ng Born series at ang kanyang mga pelikula na The Town at The Hurt Locker. Binigyan naman ng Pangulo si Renner ng tsokolating may presidential seal, libro tungkol sa kanyang inauguration at libro tungkol sa Aquino Sisters. May shooting pa rin ang pelikula sa paligid ng PhilPost office at ilalim ng Jones Bridge sa Maynila kanina. Pero inaasahang matatapos na ang shoot sa linggong ito. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. At narito naman ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Ilang dati at kasalukuyang opisyal ng PAGCOR ang inaakusahan ng pagtanggap ng suhol para makakuha ng lisensya sa bansa, ang Japanese tycoon na si Kazuo Okada. Sa reklamong isinampa sa Amerika ng Wynn Resorts laban kay Okada, pinangalanan si dating PAGCOR Chairman Efraim Genuino at kasalukuyang PAGCOR Chairman Crispino Nagyat at ang kanilang mga pamilya na silang tumanggap ng pera at mga regalo. Inamin ni Nagyat na nakatanggap siya at ang kanyang pamilya ng libreng kwarto sa pagdalaw nila sa Macau noong nakaraang taon. Pero bahagi raw ito ng kanyang official visit. Sinisika pa rin makuha ng GMA News ang panig ni Genuino. Ipinagtanggol naman ng Malacanang si Nagyat. It's already an industry practice and Mr. Bong Nagyat never profited from it personally. This is something that is peculiar to the gaming industry. As a matter of industry courtesy and reciprocity, complimentary rooms, okay, including transportation services and security, are provided to certain VIPs and casino executives. We do the same thing for them. Apektado ng landslide ang ilang lugar sa 4 na barangay sa Malapatan, Sarangani Province. Hindi madaanan ng mga kalsada sa mga nasabing lugar at hindi rin makababa ang mga residente sa pamilihan. Humihingi ngayon ng tulong ang lokal na mga opisyal para maalis ang lupang nakaharang sa mga kalsada. At sa sports saksi, nagkaharap sa press conference sa Beverly Hills sa California sina 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao at ang makakalaban niyang si Timothy Bradley. Ang WBO welterweight belt na hawak ngayon ni Pacquiao ang pagtatalunan nila sa kanilang bakbakan sa June 9 sa MGM Grand Garden sa Las Vegas. Dream come true raw para sa undefeated na si Bradley na makalaban ang pound-for-pound king. You know, this is something I dreamed of my whole life, 18 years of my career. You know, since I was an amateur to be in the position in the super mega fight against the best pound-for-pound fighter in the game, probably the best fighter in the history of boxing. I need to train at least 10 weeks so I can study his style. His style is not really familiar to me, but I'm going to watch it and study. Saksihan mamaya. Alos isang buwan matapos bumanaw, labi ni Congressman Iggy Arroyo may uuwi na sa Pilipinas. Mobile beauty salon sa Makati. Libreng gupit, food spa at masahe ang hatid sa mga senior citizen. Libo-libot debotong Katoliko dumagsa sa mga simbahan para magpalagay ng abo sa noo ngayong Ash Wednesday. Academy Award-winning actor Adrian Brody dumalaw sa Pilipinas. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.